Bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Magandang araw, magandang gabi, Pilipinas, bayan nating mahal. Pagkatapos nga po dito, sa mga nakaraang araw, after naghayag ng sama ng loob ang ating First Lady Liza Araneta Marcos sa ating Vice Presidente si Sara Duterte. At pa, sa inasahan ng lahat ay talagang sumagot na itong Vice Presidente natin si Sara Duterte sa mga binitawang hinanakit ng First Lady Liza Araneta Marcos. Gayunman, hindi natin inaasahan na malambot ang sagot dito ng ating Vice Presidente sa ating First Lady Liza Araneta Marcos. Ating pakinggan o panoorin ang sagot naman ng Vice Presidente Republika ng Pilipinas, Sara Duterte. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang atoang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. At yan nga po ang pahayag ng ating Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Actually, hindi po medyo maanghang ang kanyang sagot dito. Medyo playing safe pa rin itong si Vice Presidente Sara Duterte. Alam naman po natin, tuluyan niya itong banatan din. Tandaan po natin, si Sara Duterte ay isang kalihim ng DepEd, Department of Education, ng Presidente dahil cabinet member po siya dito sa kabila ng kanyang pagiging Vice Presidente ng bansang Pilipinas. So dapat dito, dahil alter ego ka ng Presidente, edi dapat lahat ng gusto ng administrasyon dapat naandun ka din, panig ka dun sa kanila. Pero ang nasisense ngayon ng taong bayan, pamilya ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bumatikos dito sa Presidente. So which is, yan ang napaka-awkward dahil ang Vice Presidente ay anak po ng former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan naman patuloy na bumatikos rito. At dito hindi na napigilan ng mga kaalyado ng administrasyon ng Marcos na nananawagan na ang karamihan. Magkaroon daw ng delikadisa itong Vice Presidente at mag-resign na sa kanyang pwesto kung ganun lang din naman na ang kanyang kamag-anak, ang kanyang pamilya at mga supporters nito ay nanawagang gusto nilang pababain sa pwesto na lang si PBBM. So hindi naman po siguro maganda para naman sa side ng administrasyon na ikaw, Vice Presidente, na andyan sa pwesto, binigyan ka ng pwesto bilang kalihim or secretary ng Department of Education, and yet
sumalungat ka sa kagustuhan ng administrasyon. O kayo mga idolo, mga kababayan, sa palagay ninyo, sa mga pangyayaring ito, kayo na ang humusga. Mga kababayan, mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating mga kababayang OFWs around the globe.